mansyon na may swimming pool na ang kurtina pa lang 200,000 pesos na. Lahat ng natatanaw ng inyong mga mata kay Ethel, lahat. Napasa kanya raw matapos siyang managinip ng nakakadiri. Kung ano, suspense muna. Samantala, bata pa lang daw siya. Nasa dugo na ni Ethel ang pagnenegosyo. Mga magulang ko kasi nagtinda kami sa palengke, grocery. As early as 5 years old, required na rin talaga kami kasama nila. Talagang kailangan tumulong. Madaling araw, 3 o'clock in the morning, kasama na nila kami sa tindahan, sa palengke. Pero ang grocery ng kanilang pamilya nasunog hanggang sa sila'y naghirap. So, nung nasunugan kami, wala kami mapagkukunan. Paano gagawin namin? Paano namin mababayaran yung mga items na nasunog? Paano sila babangon? Hindi nila alam. Dumating din sa point na nagsangla sila ng bahay at lupa para mapaikot, makapagsimula ulit. Para makapagtapos sa scholarship at pagiging working student, umasa si Ethel. Kasi alam kong hindi kakayanin. Alam kong hindi ako makakatapos, kung hindi ako gagawa ng paraan. Nagtrabaho ako sa school, student assistant. Nung graduate para makatulong sa pamilya, sumampa si Ethel sa cruise ship sa Amerika para magtrabaho. Nasa isip ko kasi, pag sinabi mong barko, seaman, seawoman, seafarer, may pera. So sabi ko, magbabarko nga rin ako, baka sakaling umasenso ko. Kailangan ko maipagsapalaran kasi kailangan ko magbigay ng pera sa magulang ko. Kasi wala namang ibang aasahan kundi ako lang eh. Pero nabuntis siya at napilitang umuwi ng Pilipinas para magpakasal. Nagka-baby ang kanyang panganay na si Chance. Yun nga lang, matapos lang ang 1 buwan, napilitan siyang iwan ang kanyang anak dahil siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Bumalik muli sa cruise ship. Kung maunang kontrata, masarap yung pakiramdam ng pag-alis. Pero kapag ka may iiwan ka na, napakahirap. Sa barko kasi actually yung trabaho, madali lang yun eh. Kakayanin mo talaga yung trabaho. Ang pinakamahirap siguro yung malayo ka sa pamilya mo. Yung hindi mo alam kung ano nangyayari sa Pilipinas, hindi mo sila nakikita, yung pangungulila, yung homesick. Actually, yun talaga ang pinakamahirap sa amin sa mga seafarer. Hindi nagtagal, dumating ang pinakamalaking unos sa kanyang buhay nung ang kanyang ina na-diagnose na may cancer sa dugo. Yung pagkasabi sa akin na may cancer siya, talagang totally na-shock ako. Parang hindi totoo yun. Kasi first time ko naka-encounter sa pamilya na may ganun eh. Parang joke lang yun. Pasalamat lang talaga kami nung time na yun, nalaman kaagad. Kasi ang